Huwag kayong mag-alala, LV. Pagkatapos mailibing ni Papa, itatapon ko na ang babaeng yan sa kalsada. Wala siyang makukuha kahit isang kusing dito sa pamamahay na ito. Ang boses ni Tatsuo ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salitang binitiwan niya sa kabilang linya ng telepono ay tila mga punyal na bumaon sa dibdib ni Kumiko. Sa kabilang panig ng pinto ng kusina, nakatayo si Kumiko habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hawak niya ang isang tray kung saan nakapatong ang isang mangkok ng umuusok pang arroz caldo. Maingat niya itong niluto, dinagdagan ng maraming luya at nilagang itlog. Eksakto sa kung paano ito gusto ng kanyang biyenan na si Lolo Leandro. 12 taon. 12 taon niyang ginagawa ang rutining ito nang walang reklamo, walang hiling na kapalit. Inalagaan niya ang matanda. Mula nang ito ay malumpo, pinunasan ng katawan sa madaling araw, at inaliw sa mga gabing hindi ito makatulog dahil sa sakit. Ngunit para sa kanyang asawa, siya ay nananatiling isang estranghero, isang kasambahay na madaling palitan, isang gamit na tapos na ang silbi. Dahan-dahang lumapit si Tatsuo sa kusina, hindi alam na kanina pa nakikinig ang kanyang asawa. Nang makita niya si Kumiko, wala siyang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang muka. Sa halip, ang tanging makikita ay ang pagkairita. Tinabig niya ang tray na hawak ni Kumiko. Hindi ito bumagsak ng malakas, ngunit ang mainit na sabaw ay humapon sa sahig, dahan-dahang kumalat sa mga lumang tiles ng kusina, gaya ng dahan-dahang pagguho ng mundo ni Kumiko. Bakit ka ba nakatayo lang dyan? Ang sabi ko, simulan mo na mag-impake, wika ni Tatsuo habang tinitingnan ang dumi sa sahig ng may pandidiri. Ang tagal mo nang nakikinabang sa pamilyang ito, Kumiko. You were just a glorified maid for my father. Ngayong malapit na siyang mawala, don't expect na may pwesto ka pa rito. You're just ibang tao. Ibang tao. Ang salitang yun ang pinakamasakit sa lahat. Nanigas ang buong katawan ni Kumiko. Naramdaman niya ang init ng mga luhang, pilit niyang pinipigilan sa kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya para sa lahat ng sakripisyong ibinigay niya. Pinanood niya ang usok na dahan-dahang nawawala mula sa natapong lugaw sa sahig. Naalala niya ang bawat gabi na hindi siya nakatulog dahil sa pagbabantay kay Lolo Leandro, ang bawat pagkakataon na isinantabi niya ang sarili niyang pangarap para lang maging maayos ang takbo ng tahanang ito. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay ang katahimikan ng isang pusong durog na durog. Nanlalabo ang kanyang paningin habang nakatingin sa kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa. Pero ngayon, ay siya mismong nagtutulak sa kanya sa bangin ng kawalan. Napahawak si Kumiko sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa kahoy upang humanap ng lakas. Hindi siya makapaniwala na ang 12 taon ng pagkalinga ay matatapos lang sa isang malamig na utos na lisanin ang kaisa-isang lugar na itinuring niyang tahanan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ng buong buo ay sinusuklian ng ganito katinding kawalang hiyaan? Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong walang ibang hangad, kundi ang magmahal at magsilbi? Tumalikod si Tatsuo nang hindi man lang siya tinitingnan muli. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kusinang puno ng amoy ng luya at ng amoy ng nagtatapos na pag-asa. Habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang pait, isang tanong ang naiwang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May puwang pa ba ang katarungan para sa isang tulad niyang itinuring na basura sa sarili niyang tahanan? Ano pang ginagawa mo rito sa gitna ng daan? Para kang tuod na nakaharang sa mga tunay na may-ari ng bahay. Ang boses ni Gina ay kasing talim ng mga suot niyang mamahaling alahas na nagkakalansing sa bawat galaw ng kanyang mga braso. Kasunod niya si LV na may bitbit na malalaking maleta na tila ba doon na sila titira habang hindi pa man lamang naililibing ang kanilang ama. Ang tunog ng pagbagsak ng kanilang mga bag sa sahig
ay umalingaw sa sala. Isang ingay na tila nagmamarka ng kanilang pananakop. Hindi pa nakakaalis si Kumiko sa pagkakaluhod sa sahig ng kusina. Sinusubukang punasan ang natapong arroz caldo. Ngunit bago pa niya matapos ang paglilinis, naramdaman niya ang dulo ng sapatos ni LV na tumapak sa kanyang kamay. Sapat na para makaramdam siya ng hapdi, ngunit hindi sapat para sumigaw siya sa sakit. Umalis ka nga dyan, Kumiko. Nakakadiri ang dumi mo sa sahig. Pagtataray ni LV habang tinitingnan ang dumi, na tila ba ang asawa ng kanilang kuya ay isang pesteng kailangang puksain. Balita namin, hindi na raw makakahinga ang papa bago matapos ang linggong ito. Mabuti na ang maaga kami rito para masiguradong walang mawawalang gamit. Alam mo na, baka may mga taong mapagsamantala bago pa lumisan ng matanda. Ang pasaring na yon ay malinaw na para kay Kumiko. Sa loob ng 12 taon, siya ang nag-iisang nag-alaga sa tahanang ito. Siya ang nagpapakintab ng mga antigong kasangkapan. Siya ang nagtatanim sa hardin. At siya ang tanging nakakaalam kung saan nakatago ang bawat alaala ng pamilya. Ngunit sa harap ni Gina at LV, siya ay isang magnanakaw na nag-aabang ng pagkakataon. Tumayo si Kumiko. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Ayaw niyang makita nila ang puot na unti-unting namumuo sa kanyang kalooban. Nagluto lang po ako para kay Lolo Leandro. Kailangan niyang kumain para lumakas. Mahinang sagot niya. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Gina. Isang tunog na puno ng pangungutya na tila humihiwa sa katahimikan ng bahay. Lumakas, Kumiko, gising. Ang papa ay mamamatay na. Huwag mo nang ubusin ang pera ng kapatid namin sa mga pagkaing isinusuka lang naman niya. Mula ngayon, kami na ang mamamahala sa kusinang ito. At ang mga gamit sa kwarto ni Papa, bawal mo nang hawakan. Dahan-dahang lumapit si Gina kay Kumiko. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Alam mo, utang na loob mo pa sa amin na pinatira ka rito ng ganito katagal. Kung hindi dahil sa awa ni Tatsuo, baka sa ilalim ng tulay ka na namumulot ng basura. Kaya huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang reyna dito. Bawat salita ay tila isang hagupit ng latigo sa dangal ni Kumiko. Gusto niyang isumbat na noong nagkakasakit si Lolo Leandro, nasaan sila? Noong kailangang palitan ang diaper ng matanda sa gitna ng gabi, nasaan ang kanilang dugo? Ngunit pinili niyang manahimik. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang init ng isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Habang naglalakad ang magkapatid patungo sa hagdanan, tila mga reynang nagsisiyasat ng kanilang kaharian, naiwan si Kumiko na nakakuyom ang mga palad. Sa loob ng kanyang kanang kamay, nararamdaman niya ang malamig na bakal ng isang lumang susi. Ito ang susing ibinigay sa kanya ni Lolo Leandro noong nakaraang buwan, nang ang matanda ay may lakas pa at nakakausap pa siya ng matino. Itago mo ito, Kumiko. Huwag mong ipakita kahit kanino, lalo na sa mga anak ko. Ito ang susi ng iyong kalayaan. Ang bulong ng matanda na tila isang sumpa at pangako. Dahil sa bigat ng emosyon, hindi na malayan ni Kumiko na bahagyang lumabas ang kanyang kamay mula sa bulsa. Ang sikat ng araw na nagmumula sa bintana ay tumama sa tanso ng susi na lumikha ng isang mabilis na kislap. Napatigil si Gina sa unang baitang ng hagdan. Lumingon siya ng mabilis. Ang kanyang mga matang parang salawin ay nakatuon sa nakakuyom na kamay ni Kumiko. Ano yang hawak mo? Ang tanong ni Gina. Ang boses ay puno ng suspisya at kasakiman. Kumiko, ipakita mo sa akin kung ano ang itinatago mo sa kamay mo. Humigpit ang hawak ni Kumiko sa susi. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang ritmo ng kaba at takot na tila naririnig sa buong silid. Alam niyang kapag nakuha nila ang susing ito, mawawalan na siya ng huling alas laban sa kanilang kalupitan. Ipakita mo sa akin ang hawak mo, Kumiko. Ngayon din. Ang boses ni Gina ay muling bumasag sa katahimikan.
mas lalong nagpadilim sa atmosfera ng sala. Akmang lalapit ang kanyang mga kamay na puno ng mapanuring mga mata nang biglang umalingaw-ngaw ang isang mahina ngunit nakapangingilabot na tunog mula sa itaas. Ang mabilis at gipit na paghinga ni Lolo Leandro na nagmumula sa kanyang silid. Tila tumigil ang oras para kay Kumiko. Ang takot na makuha ang susi ay napalitan ng isang mas malalim na pangamba. Hindi niya pinansin ang kamay ni Gina at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Iniwan ang mga bayaw at ipas na nagtataka at naiinis. Pagpasok niya sa silid, bumalik sa kanyang gunita ang imahe ng unang araw na tumapak siya sa bahay na ito. 12 taon na ang nakalilipas. Sariwa pa sa kanyang alaala ang mukha ni Lolo Leandro noong ito ay malakas pa. Sa gitna ng malamig na pagtanggap ni Tatsuo at ng kanyang mga kapatid, ang matanda lamang ang humawak sa kanyang kamay at nagsabi, "Huwag kang matakot, Kumiko. Ikaw ang magiging mga mata at paa ko sa tahanang ito at ako naman ang magiging sandigan mo." Ang pangakong yon ang naging kaisa-isang dahilan kung bakit nanatili si Kumiko sa kabila ng lahat ng pangaalipusta. Nabalik lamang ang diwa ni Kumiko nang marinig niya ang mabibigat na yabag ni Tatsuo, Gina at Elvie sa loob ng silid. Hindi sila lumapit para hawakan ang kamay ng kanilang ama o para punasan ang pawis nito. Sa halip, lumapit sila na may dalang mga dokumento at isang ballpen. "Papa, pirmahan mo na ito para hindi na tayo mahirapan kapag nawala ka," bulong ni Tatsuo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mukha ng ama, kundi sa linyang kailangang lagdaan. "Ito ay para sa proteksyon ng lahat. Sige na, Papa, kahit guhit lang." "Kuya, bilisan mo. Baka hindi na niya kayang hawakan ang panulat." Pagmamadali ni LV habang pilit na itinataas ang nanghihinang katawan ng matanda. Naririnig ang bawat hirap na paghinga ni Lolo Leandro. Tila isang tuyong dahon na hinahangin sa katahimikan ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagtatangkang magsalita. Sa kabila ng kanyang kalagayan, tila nararamdaman niya ang kasakiman ng mga taong nanggaling sa kanyang sariling laman at dugo. Hindi nakatiis si Kumiko. Lumapit siya at marahang inayos ang una ng matanda upang mas madali itong makahinga. Naamoy niya ang pamilyar na bango ng langis na ginagamit niya sa pagmamasahe sa biyenan gabi-gabi. Isang amoy na para sa kanya ay simbolo ng pagmamahal, ngunit para sa iba ay amoy ng papalapit na kamatayan. "Tama na po, Tatsuo. Nahihirapan na si Lolo," matapang na wika ni Kumiko. Kahit na alam niyang magbubunga ito ng panibagong galit. "Tumahimik ka, Kumiko. Wala kang alam sa usapang pamilya," singal ni Gina habang tinatabig ang balikat ni Kumiko. "Papa, pirmahan mo na. Huwag mo kaming pahirapan." Sa gitna ng kaguluhan at ng pilit na paghawak ni Tatsuo sa nanginginig na kamay ni Lolo Leandro para idikit ang ballpen sa papel, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatahimik sa lahat. Ang matanda, na kanina pa tila wala ng malay, ay biglang dumilat ng malaki. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso kay Kumiko, puno ng isang mensaheng tanging sila lamang ang nakakaunawa. Sa isang iglap, tila bumalik ang natitirang lakas sa kanyang tuyot na katawan. Binitawan niya ang ballpen at, sa halip na pirmahan ng dokumento, ang kanyang kanang kamay ay biglang umangat at humawak ng napakahigpit sa braso ni Kumiko. Ang higpit ng kanyang kapit ay tila ba ito ang huling anchor na humahawak sa kanya sa mundong ito. Ang kanyang buong katawan ay tumigas at ang kanyang mga labi ay bumuka upang maglabas ng isang tunog na hindi nanggagaling sa lalamunan kundi sa kaluluwa. Napatitig ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging masakit sa tainga. Sa bawat segundong lumilipas, ang kapit ni Lolo Leandro sa braso ni Kumiko ay mas lalong humihigpit.
Tila may ibinibigay siyang lakas o isang huling babala na magpapabago sa lahat ng kanilang plano. Ano ang ibig sabihin ng huling lakas na ito ni Lolo Leandro? At bakit tila may nakita si Kumiko sa mga mata ng matanda na nagpahiwatig na ang laban ay magsisimula pa lamang? Hindi ang sakit sa braso ang nagpapaiyak sa ikatitigas ng loob ko, Maya, kundi ang katotohanan sa loob ng bahay na ito. Ang pagmamahal ay kailangang may katumbas na papel at pirma. Ang bulong na iyon ni Kumiko ay halos hindi marinig, ngunit para sa kanyang 11 na taong gulang na anak na si Maya, bawat salita ay tila isang bigat na dumadagan sa kanyang batang puso. Nakaupo ang mag-ina sa maliit na sulok ng kusina, ang tanging lugar kung saan nararamdaman nilang malaya silang huminga palayo sa mapanuring mga mata ng kanilang mga kamag-anak. Hinahawakan ni Maya ang namumulang braso ng kanyang ina, ang bakas ng mahigpit na kapit ni Lolo Leandro kanina. "Ma, stop saying sorry, wala kang ginagawang masama." Malamyos ngunit may determinasyon ang boses ni Maya. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at dahan-dahang pinunasan ang braso ni Kumiko. "I saw how Tita Gina treated you kanina. Sobra na sila. Actually, it's not even about the inheritance anymore. It's about how they look at us na parang basura lang tayo rito." Bago pa makasagot si Kumiko, ang katahimikan ng kusina ay muling nabulabog ng marahas na pagpasok ni Gina at LV. May hawak na pamaypay si Gina na tila ginagamit niya upang itaboy ang amoy ng kahirapan sa paligid. Ayan, nagdadrama na naman ang mag-ina. Simula ni Gina, ang kanyang kilay ay halos mag-abot sa inis. "Hoy Maya, imbes na konsintihin mo yung nanay mo sa pag-iinarte niya, bakit hindi mo tulungang mag-ayos ng mga gamit sa taas? At ikaw naman, Kumiko, siguraduhin mong malinis ang mga guest room. Maraming darating na bisita mamaya at ayaw naming mapahiya." Tumayo si Maya, hinarap ang kanyang mga tita nang walang takot. "Tita, my mom has been taking care of Lolo for 12 years. 12 years na wala kayo rito. Ngayong nahihirapan ng tao, ang iniisip nyo lang ay ang linis ng guest room. Don't you think it's time na bigyan nyo naman siya ng kahit konting respeto?" Respeto? Tumawa ng malakas si LV. Ang kanyang boses ay parang basag na bubog na kumakaladkad sa sahig. "Maya, bata ka pa. In this family, respect is earned through blood and status. Ang nanay mo, she's just someone your father brought home. Huwag kang feeling prinsesa dahil lang nakatira kayo sa mansyong ito." Dugo? Ganti ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Kung ang dugo ay nangangahulugan ng pagiging ganid at kawalan ng puso, masaya na akong hindi ako katulad nyo. At least my mom has dignity. Iyon ang bagay na kahit kailan ay hindi nyo mabibili ng pera ni Lolo. Isang mabilis na pag-angat ng kamay ang ginawa ni Gina. Akmang sasampalin ang pamangkin, ngunit mabilis na humarang si Kumiko. Ang mahinhin at laging nakayukong si Kumiko ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Gina. Walang salita, ngunit ang lalim ng kanyang tingin ay nagpaurong sa kamay ng kanyang bayaw. Nang makaalis ang mga mapangaping kamag-anak, muling binalot ng lungkot ang mag-ina. "Maya anak, pasensya na. Dahil sa akin, nadadamay ka sa ganitong gulo." Hikbi ni Kumiko. Humarap si Maya sa kanyang ina at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. "Ma, listen to me. Ang dignidad natin ay hindi nakadepende sa kung anong sasabihin nila. You are the strongest woman I know. Lolo knows that. And I know that. Magtiwala tayo, Ma. Lalabas din ang katotohanan." Lumalim ang gabi sa lumang mansyon. Habang ang lahat ay tila natutulog na, si Tatsuo ay dahan-dahang lumabas patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, may naghihintay na isang lalaking naka-Amerikana. May hawak na briefcase. "Sigurado ka na ba rito, Tatsuo?" Tanong ng misteryosong lalaki. Ang boses ay mababa at puno ng lihim. "Once na maibenta ang lupang ito sa amin, wala nang urungan. Your wife and daughter will have nowhere to go."
Lumingon si Tatsuo sa bintana ng silid kung nasaan si Kumiko. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kawalang malay at kasakiman. Just prepare the papers. Ang mahalaga ay makuha ko ang share ko bago pa malaman ng mga kapatid ko ang tungkol sa utang ko sa inyo. Gagawan ko ng paraan para mapaalis sila rito nang hindi gumagawa ng ingay. Hindi nila alam, sa likod ng makapal na kurtina sa ikalawang palapag, isang pares ng mga mata ang nakakita sa palitan ng mga dokumento at narinig ang bawat salitang binitiwan ng kanyang sariling ama. Huwag mong iiyak ang pag-alis ko, Kumiko, sapagkat ang paglisan ko ang magiging simula ng iyong kaligtasan. Ang mahinang bulong na yon ni Lolo Leandro ay halos hindi marinig sa loob ng silid. Ngunit para kay Kumiko, ito ay tila isang banal na tinig na nagpabagal sa tibok ng kanyang sariling puso. Nakaupo siya sa gilid ng higaan ng matanda. Marahang hinahawakan ng malamig na at nanginginig na kamay ng kanyang biyenan. Sa bawat hininga ni Lolo Leandro, nararamdaman ni Kumiko ang unti-unting pagkawala ng buhay mula sa katawang 12 taon niyang inalagaan at pinrotektahan. Sa labas ng silid, maririnig sa pamamagitan ng manipis na kahoy na pinto ang malalakas at matatalim na boses ni Tatsuo, Gina at LV. Walang bahid ng lungkot ang kanilang mga tinig, kundi ang kasakiman ng mga buwayang nag-aagawan sa kanilang biktima. Kuya, akin ang gintong relo ni Papa. Ako ang nagbayad ng kalahati ng gamot niya noong 1 taon. Ang boses ni LV ay mataas at puno ng pag-aangkin. Anong sayo? Mas malaki ang utang ni Tatsuo, kaya dapat sa amin ang mga titulo ng lupa sa Bulacan. Ganti naman ni Gina, na sinusundan ng tunog ng pagbukas at pagsara ng mga drawer sa sala habang hinahanap ang mga alahas ng matanda. Narinig din ang bawat salita ni Tatsuo na tila walang pakialam sa kalagayan ng kanyang ama sa loob ng silid. Huwag kayong mag-away riyan. Ang mahalaga ay pirmahan ni Papa ang transfer document bago siya mawalan ng hininga. Kung hindi, mapupunta sa estate at matatagalan tayo sa paghahati. Naramdaman ni Kumiko ang labis na panliliit at pagkaawa sa kanyang biyenan. Narito ang isang ama na nagbigay ng lahat para sa kanyang mga anak. Ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay, ang tanging halaga niya sa kanila ay ang mga ari-ariang maiiwan niya. Napaluha si Kumiko. Ang kanyang mga patak ng luha ay dahan-dahang pumatak sa likod ng kamay ni Lolo Leandro. Lolo, salamat po sa lahat. Salamat sa pagtanggap sa akin. Bulong ni Kumiko habang pinupunasan ang noo ng matanda gamit ang basang bimpo. Huwag niyo na po silang isipin. Magpahinga na po kayo ng mapayapa. Biglang huminto ang ingay sa labas nang magsimulang magbago ang paghinga ng matanda. Ang dibdib ni Lolo Leandro ay dahan-dahang bumaba at ang kanyang mga mata ay unti-unting dumilat ng bahagya. Tumingin siya kay Kumiko, hindi nang may takot o sakit, kundi nang may malalim na pagmamahal at kapayapaan. Sa likod ni Kumiko, nakatayo si Maya na tahimik ding umiiyak, hawak ang balikat ng kanyang ina bilang suporta. Gamit ang huling lakas ng kanyang katawan, iniangat ni Lolo Leandro ang kanyang nanginginig na kamay at hinila ang ulo ni Kumiko papalapit sa kanyang mukha. Ang kanyang malamig na labi ay dumikit sa tainga ni Kumiko at sa pamamagitan ng isang boses na tila nagmumula sa kabilang mundo, ibinulong niya ang mga salitang nagpapatayo ng balahibo. Ang tunay na kayamanan ay hindi nila makukuha. Hanapin mo ang huling pahina ng aking talaarawan sa ilalim ng altar. Huwag kang susuko, aking anak. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang kamay ng matanda ay dahan-dahang bumagsak sa ibabaw ng kumot. Ang kanyang dibdib ay hindi na muling tumaas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame, ngunit may isang maliit na ngiti na naiwan sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang taong sa wakas ay nakalaya na sa lahat ng pagdurusa. Lolo!
Ang mahinang tawag ni Kumiko na sinundan ng isang matinding hikbi na hindi na niya kayang pigilan. Niyakap niya ang malamig na katawan ng biyenan habang si Maya ay napaluhod na rin sa tabi ng higaan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid nang walang pasabi. Pumasok si Tatsuo na may hawak na papel, ngunit napatigil siya nang makita ang katahimikan ng silid. Hindi lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha, kundi ang matinding panghihinayang na hindi niya nakuha ang pirma ng kanyang ama bago ito malagutan ng hininga. Patay na ba? Ang tanging tanong ni Tatsuo na tila nagtatanong lang tungkol sa isang bagay na nasira. Lumingon si Kumiko. Ang kanyang mga mata na basa ng luha ay puno ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Ang bulong ni Lolo Leandro tungkol sa talaarawan sa ilalim ng altar ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan na tila isang lihim na sandata na handa niyang gamitin upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa mga buwayang nakapaligid sa kanila. Ang kapal ng mukha nilang magsuot ng puti, gayong ang mga puso nila ay kasing itim ng uling. Ang bulong na yon ni Maya ay tila sumasabay sa usok ng mga insenso sa loob ng sala. Kasalukuyang idinadaos ang ikalawang gabi ng lamay para kay Lolo Leandro. Ang sala na dati ay tahimik at puno ng amoy ng luma, ngunit malinis na kahoy, ngayon ay napuno na ng malalakas na boses ng mga bisitang hindi naman talaga nakikiramay, kundi nakikitsismis. Ang puting kabaong ni Lolo Leandro ay napapalibutan ng malalaking korona ng bulaklak na ang mga ribon ay nakasulat ang mga pangalan ni Tatsuo, Gina at LV sa malalaking titik. Isang marangyang pagpapakita ng luksang wala namang laman. Sa likod, sa loob ng mainit at masikip na kusina, naroon si Kumiko. Ang kanyang mga mata ay namumula hindi lamang sa puyat, kundi sa usok ng malalaking kaldero ng sopas at kape. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa babad ng tubig at sabon mula sa walang katapusang paghuhugas ng mga baso at plato ng mga bisita. 12 taon siyang nag-alaga sa matanda. At ngayong pumanaw na ito, siya pa rin ang inaasahang magsisilbi sa lahat. Kumiko, nasaan na ang kape para sa mga bisita ni Mayor? Bilisan mo naman. Sigaw ni Gina mula sa sala, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa tunog ng tawanan ng mga naglalaro ng baraha sa labas. Dali-daling binuhat ni Kumiko ang mabigat na tray. Nang makarating siya sa sala, nakita niya si Tatsuo na abalang nakikipag-usap sa ilang mga negosyante. Lumapit si Tatsuo sa kanya, ngunit hindi upang tulungan siya, kundi upang bulungan siya ng may halong banta. Bakit ang mahal ng binili mong kape at biskwit? Sinasayang mo ang pera ng pamilya, mariing sabi ni Tatsuo habang hinahawakan ng mahigpit ang siko ni Kumiko. Huwag mong isiping dahil patay na si Papa ay makakagawa ka na ng sarili mong desisyon. Kontrolado ko ang bawat sentimong lumalabas sa bahay na ito. Napayuko si Kumiko. Ang bawat salita ni Tatsuo ay tila isang patak ng asido sa kanyang sugatang puso. Gusto niyang sabihing ang kaping iyon ay para sa mga kaibigan ni Lolo Leandro na naglakbay pa mula sa malalayong probinsya, ngunit pinili niyang tumahimik. Ang katahimikan ang kanyang naging tanging proteksyon sa loob ng maraming taon. Nabalik ang atensyon ng lahat ng isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang mahalagang tao. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na barong, may bitbit na leather briefcase at may tindig na puno ng awtoridad. Biglang nagbago ang anyo ni Tatsuo, Gina at LV. Tila mga asong nakakita ng pagkain, nagmamadali silang lumapit sa lalaki. Attorney Santos, salamat po sa pagdating. Bungad ni Tatsuo na may kasamang plastik ng ngiti. Inaasahan po namin ang inyong pagbisita. Siguro ay tungkol na ito sa mga hululing habilin ni Papa. Tama po ba? Si Attorney Santos, ang matagal ng kaibigan at legal na kinatawan ni Lolo Leandro, ay hindi agad sumagot. Inilibot niya ang kanyang paningin sa marangyang ayos ng lamay.
Pagkatapos ay sa mga anak na tila hindi makapaghintay na paghati-hatian ng mamanahin. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon. Nandito ako para magbigay pugay sa aking kaibigan. Ang tanging sagot ng abogado. Siyempre po, attorney. Pero alam niyo naman, para mapabilis ang proseso at hindi na kami mahirapan sa pagluluksa. Singit ni Gina habang pilit na kinukuha ang pansin ng abogado. Ngunit tila walang naririnig si Attorney Santos. Dahan-dahan siyang naglakad, nilampasan sina Tatsuo at ang mga kapatid nito na parang mga hangin lamang. Huminto siya sa harap ng isang babaeng nakatayo sa gilid, may hawak na tray at nakasuot ng simpleng itim na damit na halatang luma na. Yumukod ng bahagya ang abogado. Isang kilos ng paggalang na hindi niya ginawa sa mga tunay na anak ng namatay. Magandang gabi sa iyo, Maribel Kumiko. Ang boses ni Attorney Santos ay malumanay, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa silid. Nais ko lang iparating na ang lahat ay handa na. Gaya ng ipinangako ko kay Leandro, ikaw ang unang dapat makaalam ng katotohanan. Pagkatapos ng libing, magkikita tayo. Lumingon ang abogado sa mga magkakapatid na ngayon ay nakanganga at puno ng pagtataka at galit ang mga muka. Pasensya na kayo. Pagpapatuloy ni Attorney Santos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kayo ang prioridad. Bilang legal na tagapangalaga ng huling hiling ni Leandro, narito ako para sa tunay na may-ari ng lahat ng maiiwan niya. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Ang bawat mata ay nakatitig kay Kumiko, na tila ba ngayon lang nila nakita ang babaeng 12 taon nilang binaliwala. Ang hawak na tray ni Kumiko ay dahan-dahang nanginginig, hindi dahil sa bigat nito, kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitiwan ng abogado. Anong katotohanan ang tinutukoy ni Attorney Santos at bakit tila ang laro ay biglang nabaliktad bago pa man ito tuluyang magsimula? Nasaan ang listahan ng mga abuloy? Sigurado akong binawasan mo ang laman ng kahon, Kumiko. Ganyan ba kayong mga dinala lang sa bahay na ito? Mapagsamantala at magnanakaw? Ang boses ni LV ay pumailan lang sa gitna ng mataong sala. Sapat na para tumigil ang ilang mga bisita sa kanilang pagkukwentuhan. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng pulang marka sa dignidad ni Kumiko. Hindi na nakontento ang mga kapatid ni Tatsuo sa panlalait sa loob ng kusina. Ngayon ay nais na nilang hiyain siya sa harap ng maraming tao. Sa sandaling iyon, si Kumiko ay nakaluhod sa sahig. Pinupunasan ang natapong kape ng isang lasing na bisita. Habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw gamit ang basahang kinuha niya mula sa kusina, hindi alam ng mga naroroon na ang pagkaing kinakain nila, ang pansit, ang tinapay, at ang mainit na sopas ay binili ni Kumiko gamit ang sarili niyang maliit na ipon mula sa pagtitinda ng mga tahitahing basahan noong mga gabing nakatulog na si Lolo Leandro. Ginawa niya iyon dahil ayaw niyang mapahiya ang pamilya sa harap ng mga bisita, gayong ang pera ng patay ay itinatago ni Gina para sa kanilang sariling luho. Naramdaman ni Kumiko ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat matalim na tingin ng mga bisita ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay parang isang basong may lamat na unti-unting nabubasag sa bawat pang-aalipusta. Hindi siya kumikibo, hindi siya sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mabilis na paghinga at ang malakas na tibok ng kanyang pusong tila gustong kumawala sa pagkakapiit. Bakit hindi ka makasagot? Totoo ba? Patuloy na pag-atake ni Gina habang dinuduro ang balikat ni Kumiko gamit ang dulo ng kanyang payong. Magsalita ka. Akala mo ba maliligtas ka ng pagpapakita mo ng amo-amuhan? Tita, sobra na kayo. Sigaw ni Maya na galing sa likuran. Akmang lalapit para protektahan ang ina. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Kumiko sa pamamagitan ng isang tingin na puno ng pagmamakaawa.
Ayaw ni Kumiko na madamay ang anak sa gulo sa harap ng kabaong ni Lolo Leandro. Lumapit si Tatsuo, hindi upang awatin ang kanyang mga kapatid, kundi upang dagdagan pa ang kahihiyan ng asawa. Kumiko, ibigay mo na ang listahan. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas para lang maging tapat ka. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Tatsuo ang isang dulo ng lumang notebook na nakasabit sa ilalim ng unan sa loob ng kabaong ni Lolo Leandro. Isang bagay na hindi nila napansin kanina dahil sa dami ng bulaklak. Nanliit ang kanyang mga mata. Inisip niyang baka iyon ang dokumentong magbibigay sa kanya ng lahat ng yaman ng ama. Dahan-dahan niyang iniangat ang salamin ng kabaong. Ang tunog ng pag-inggit ng hingis nito ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Ngunit bago pa man dumapo ang mga daliri ni Tatsuo sa notebook, isang mabilis na anino ang humablot nito. Si Maya. Hawak na ng dalaga ang lumang notebook. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at galit. Hindi niyo ito pwedeng hawakan. Sigaw ni Maya habang niyayakap ang notebook sa kanyang dibdib. Ito ay para kay Mama. Huling habilin ito ni Lolo. Ibigagay mo sa akin yan, Maya. Anak lang kita. Wala kang karapatang suwayin ako. Galit na sigaw ni Tatsuo. Ang kanyang mukha ay namumula na sa puot at kasakiman. Nagkagulo sa paligid ng kabaong. Ang katahimikan ng luksang parangal ay napalitan ng isang marahas na agawan. Sa gitna ng kaguluhan, si Kumiko ay nanatiling nakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malamig na mukha ni Lolo Leandro. Parang naririnig niya ang bulong ng matanda na nagsasabing malapit na ang katapusan ng lahat ng pagdurusa. Ngunit habang pilit na kinukuha ni Tatsuo ang notebook mula sa pagkakayakap ni Maya, isang pahina ang napunit at nalaglag sa sahig. Isang pahinang may nakasulat na petsa at mga salitang magpapatigil sa mundo ng lahat ng naroroon. Anong lihim ang nakasulat sa punit na pahinang iyon na nagpabura sa ngisi ni Gina at LV? At hanggang saan ang kayang gawin ni Tatsuo para makuha ang itinatagong katotohanan? Ang gabi ay tila isang malaking kumot na nagtatangkang sumakal sa huling hininga ng katarungan sa tahanang ito. Pagkatapos ng marahas na agawan sa notebook, ang sala ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang punit na pahina na nalaglag sa sahig ay mabilis na dinampot ni Tatsuo. Nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang ilang pangungusap na nakasulat doon. Ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng galit, ay biglang nagbago tungo sa isang hitsura ng matinding pagkalito at takot. Hindi niya ito ipinakita sa mga kapatid. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang bulsa. Sapat na ito, magpahinga na ang lahat. Sigaw ni Tatsuo, bagaman ang kanyang boses ay tila nanginginig. Nang lumalim ang gabi, at umalis na ang karamihan sa mga bisita, ang mansyon ay muling naging isang malamig na bilangguan. Sa loob ng silid kainan, nagpulong ang magkakapatid. Hindi nila alintana na sa kabilang panig ng pinto, sa loob ng madilim na pasilyo, naroon si Kumiko. Yakap ang kanyang sarili, habang ang bawat salita ng kanyang pamilya ay tila mga palasong tumatama sa kanyang likuran. Hindi na natin kailangang hintayin ang libing sa makalawa. Bulong ni Gina na ang boses ay puno ng lason. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga dokumento, ilabas na natin ang mga gamit ni Kumiko. Sabihin natin sa mga tao na siya ang kusang umalis dahil sa hiya sa pagnanakaw ng abuloy. Tama si Gina, kuya. Pagsang-ayon ni LV habang humihigop ng kape. Ang bahay na ito ay para sa ating tatlo lang. Wala nang puwang ang isang estrangherong katulad niya na 12 taon lang namang nanggulo sa buhay ni Papa. Narinig ni Kumiko ang buntong hininga ni Tatsuo. Isang buntong hininga na hindi nagpapahiwatig ng pagtutol, kundi ng pagtanggap. Gawin niyo ang gusto niyo. Siguraduhin niyo lang na bukas ng umaga, wala na ang anino niya rito. Pagod na akong makita ang pagmumukha niyang laging nagpapaalala sa akin ng obligasyon. Dahan-dahang napaatras si Kumiko hanggang sa marating niya ang kusina. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya, tiningnan niya ang kanyang mga kamay.
Mga kamay na 12 taon na naglaba, naglinis, at nag-alaga. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay tila wala ng halaga. Naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na sumuko na lang, na hayaan ang agos ng kawalang hiyaan na tangayin siya palayo. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng hating gabi. Hindi ito ang malakas na sigaw ng kanyang mga bayaw, kundi ang marahan at sunod-sunod na pagtama ng kamay ng isang tao sa mabigat na pintuan sa harap ng bahay. Ang tunog ay seryoso at may dalang kakaibang bigat. Nagkatinginan ang mga magkakapatid sa sala. Walang inaasahang bisita sa ganitong oras. Dahan-dahang binuksan ni Tatsuo ang pinto. Sa labas, sa ilalim ng mahinang ulan, nakatayo ang isang lalaking hindi nila kilala. Nakasuot ito ng itim na Amerikana, basang-basa ang balikat, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawala. Ang kanyang tindig ay hindi katulad ng mga karaniwang bisita. Mayroon siyang aura ng isang taong may dalang mahalagang balita. "Sino ka?" Sarado na ang lamay para sa mga bisita. Masungit na bati ni Tatsuo. Ang lalaki ay hindi natinag. Tumingin siya sa loob ng bahay at nang makita niya si Kumiko na nakatayo sa dulo ng pasilyo, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. "Nandito ako para kay Leandro." Ang boses ng lalaki ay malalim at may awtoridad. 12 taon na ang nakalilipas, may ginawa kaming kasunduan, isang pangako na dapat tuparin sa oras na ang kanyang huling hininga ay pumanaw. Sinabi niya sa akin na sa oras na dumating ang dilim, tanging ang babaeng nag-alaga sa kanya ang makakapagbukas ng huling pinto. Inilabas ng lalaki ang isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bulsa. "Nandito ako para sa pangakong yon. At naniniwala akong oras na para malaman ninyong lahat kung sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng bawat hibla ng bahay na ito." Napalunok si Tatsuo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Sino ang estrangherong ito? At anong pangako ang itinatago ni Lolo Leandro na hindi man lang nabanggit sa kanyang sariling mga anak? "Huwag mong dungisan ang huling sandali ni Papa ng iyong presensya. Hanggang dito na lang ang papel mo sa pamilyang ito, Kumiko." Ang mga salitang yon ni Tatsuo sa harap ng puntod ay tila isang malamig na hanging umihip sa gitna ng sementeryo. Mas matalim pa kaysa sa talim ng kahit anong patalim. Habang ang kabaong ni Lolo Leandro ay dahan-dahang ibinababa sa hukay, ang bawat tao sa paligid ay nakatuon ng pansin sa mga anak na nagkukunwaring nagluluksa. Ngunit para kay Tatsuo, ang mahalaga ay ang mailayo si Kumiko sa paningin ng mga tao bago pa man may magtanong tungkol sa kung bakit ang babaeng nag-alaga sa matanda ng 12 taon ay walang pwesto sa unahan ng libing. Nakatayo si Kumiko sa pinakalikod, malayo sa mga bulaklak at sa marangyang seremonya. Ang kanyang mga paa ay pagod na sa maghapong pagtayo at ang kanyang itim na damit ay bahagyang basa ng hamog at alikabok ng sementeryo. Ngunit sa kabila ng pagtataboy sa kanya, ang kanyang puso ay nananatiling nakatutok sa kabaong na ngayon ay hinahalikan na ng lupa. Sa kanyang mga daliri, mahigpit niyang hawak ang isang puting rosas, isang simpleng bulaklak na binili niya mula sa kanyang huling barya. Ito ang kabalintunaan ng kanyang buhay. Ang mga taong tinatawag na dugo ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga suot na puti para sa mga litrato, habang siya, na itinuring na ibang tao, ay siya lamang ang tunay na nakadarama ng bigat ng bawat kumpol ng lupang bumabagsak sa ibabaw ng kahoy. Nararamdaman ni Kumiko ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang yabag ng paalam. 12 taon ng kanyang buhay ang ibinaon kasabay ni Lolo Leandro. Ang mga gabing puyat, ang mga pagtitiis, at ang tanging taong tumuring sa kanya bilang anak. Nang matapos ang seremonya at magsimula ng mag-alisa ng mga tao, dahan-dahang lumapit si Kumiko sa puntod. Wala ng mga kamera, wala ng mga mapagpanggap na iyak.
Inilapag niya ang puting rosas sa ibabaw ng sariwang lupa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, isang tahimik na panalangin at isang pangako. Tapos na po ang aking tungkulin, Lolo. Malaya na po kayo at sana malaya na rin ako. Ngunit ang kalayaang hinahangad ni Kumiko ay may kasamang mapait na katotohanan. Pagbalik nila sa mansyon kasama si Maya, ang katahimikan ng kalsada ay bumasag sa kanilang pag-asa. Mula sa malayo, nakita na ni Kumiko ang mga itim na plastic bag at ilang mga lumang maleta na nakatambak sa labas ng malaking gate ng bakal. Ang mga damit niyang 12 taon niyang isinuot, ang mga gamit sa pag-aaral ni Maya, at ang maliit na makinang panahi na tanging alaala ng kanyang kabataan, lahat ay nakatambak sa kalsada, tila mga basurang walang halaga. Ang tunog ng kanilang paglapit ay sinabayan ng pagbukas ng bintana sa ikalawang palapag. Sumungaw ang mukha ni Gina, may hawak na baso ng alak at may ngising puno ng tagumpay. Sabi ko naman sa'yo, Kumiko, wala ka nang babalikan dito. Sigaw ni Gina na ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Ang bahay na ito ay para sa mga tunay na tagapagmana. You served your purpose. Ngayong wala na si Papa, you're officially evicted. Huwag mo nang subukang kumatok dahil pinalitan na namin ang lahat ng kandado. Napatigil si Kumiko sa harap ng gate. Ang kanyang mga gamit ay basa na ng mahinang ulan na nagsimulang pumatak mula sa madilim na langit. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagpakinang sa sahig ng bahay na yon. Ang mga kamay na nagluto ng libo-libong pagkain para sa mga taong ngayon ay nagtatapon sa kanya sa lansangan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lamig ng ulan ay hindi kasing lamig ng katotohanang wala na siyang matitirhan. Si Maya ay napayakap sa kanyang ina. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga saksak sa puso ni Kumiko. Paano magsisimula ang isang taong nawalan na ng lahat? Saan sila pupunta? Sa gitna ng dilim at ulan. Habang ang pintuan ng kaisa-isang lugar na itinuring nilang tahanan ay tuluyan ng isinara sa kanilang mga mukha? Huwag kang tumingin sa akin na parang ako ang may kasalanan, Kumiko. Pinili mo ang maging martyr sa loob ng 12 taon, kaya panindigan mo ang pagiging pulubi ngayon. Ang boses ni Tatsuo mula sa itaas ng balkonahe ay tila kulog na dumurog sa huling hibla ng pag-asa ni Kumiko. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, dinidilig ang mga maleta nilang nakatambak sa putikan, naramdaman ni Kumiko ang isang matinding panginginig na hindi nanggagaling sa lamig ng panahon. Ito ay ang panginginig ng isang kaluluwang unti-unti nang namamatay sa ilalim ng bigat ng kawalang katarungan. Sa gilid niya, ang kanyang anak na si Maya ay pilit na itinatago ang sarili sa ilalim ng isang basang karton. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw. Tiningnan ni Kumiko ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na kanina lamang ay nagpupunas ng alikabok sa mga bintana ng bahay na yon. Isang malupit na kabalintunaan na ang kaisa-isang tahanang pinaglaanan niya ng kanyang kabataan ay naging isang matigas na kuta na ngayon ay nakasara para sa kanya. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay tila nakikihalo sa kanyang mga luhang, hindi na niya kayang pigilan. Ngunit ang katahimikan ng gabi at ang malakas na buhos ng ulan ay binuwag ng isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan. Isang itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa harap ng gate. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong sa basang semento ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang tagapagligtas. Lumabas si Attorney Santos mula sa sasakyan, may hawak na payong at ang pamilyar na leather briefcase. Hindi siya tumingin sa itaas kung nasaan ang mga nakangising magkakapatid. Sa halip, mabilis siyang lumapit kay Kumiko at Maya. Tumayo kayo riyan. Ang boses ng abogado ay puno ng awtoridad at galit na hindi niya maikubli. Walang sino man ang may karapatang magtapon sa inyo sa kalsada, lalo na sa gabing ito. Attorney, huwag kang makialam dito. Sigaw ni Gina mula sa itaas.
Labas na ang legalidad dito. Usapang pamilya ito. Tumingala si Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat na gumuhit sa langit. Nagkakamali kayo dahil ang usapang pamilya na sinasabi nyo ay may nakabinbing legal na dokumento. At kung hindi nyo bubuksan ang gate na ito sa loob ng 3 minuto, titiyakin ko na ang bawat isa sa inyo ay matutulog sa loob ng selda bago sumikat ang araw. Dahil sa takot sa banta ng abogado, napilitan si Tatsuo na buksan ang gate. Pumasok si Kumiko at Maya sa loob ng sala, basang-basa at nanginginig, habang ang mga kapatid ni Tatsuo ay nakahanay sa sofa. Ang mga mukha ay puno ng pagmamayabang na tila ba hinihintay lang nila ang koronasyon ng kanilang kayamanan. Inilapag ni Attorney Santos ang kanyang briefcase sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pag-click ng lock ng bag ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Inilabas niya ang isang makapal na sobre na may selyo ng korte. Nandito tayo para sa pagbasa ng huling habilin at testamento ni Leandro Valderrama, panimula ni Attorney Santos. Ang kanyang paningin ay lumipat kay Tatsuo, Gina at LV. Bago ko simulan, nais kong ipaalala sa inyo na ang testamentong ito ay isinulat ni Leandro sa ilalim ng buong kaisipan at may kalakip na mga ebidensya ng kanyang mga karanasan sa loob ng 12 taon. Binuksan ng abogado ang sobre. Ang kaluskos ng papel ay tila bawat tibok ng puso ni Kumiko na punong-puno ng kaba. Nakasaad dito, ang boses ni Attorney Santos ay naging malamig at seryoso, na ang lahat ng inyong inaasahang mamanahin, ang mansyong ito, ang mga lupain sa Bulacan, at ang lahat ng bank accounts, ay may isang espesyal na kondisyon. Isang kondisyong hindi ninyo inaasahan at kailanman ay hindi ninyo matatanggap ng maluwag sa inyong kalooban. Napatayo si Gina. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Anong kondisyon? Amin ang lahat ng yan. Kami ang mga anak. Tumingin ang abogado ng diretso sa mga mata ni Gina at dahan-dahang binasa ang unang bahagi ng deklarasyon ni Lolo Leandro. Sa aking mga anak, na tanging sa pera lamang nakatingin, ang aking yaman ay hindi isang regalo, kundi isang kabayaran para sa bawat luhang pumatak sa mga mata ng tanging taong nagmahal sa akin ng tunay. Huminto ang abogado at tumingin kay Kumiko. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Tila bawat hininga ay pigil habang ang lahat ay naghihintay sa susunod na pangungusap na tuluyang wawasak sa mundo ng mga mapagsamantala. Ang bawat patak ng tinta sa dokumentong ito ay sinulat ko gamit ang aking natitirang lakas upang maging saksi sa katotohanang pilit ninyong ibinaon sa limot. Ang boses ni Attorney Santos ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng sala, kasing bigat ng isang hatol na nagmumula sa langit. Hawak niya ang huling pahina ng testamento at sa bawat segundo ng katahimikan, tila mas lalong sumisikip ang dibdib ni Tatsuo, Gina at LV. Si Kumiko naman ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang mga kamay na basang-basa pa rin ng ulan ay nakapatong sa kanyang kandungan. Nanginginig hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na takot at pag-asa. Ayon sa Artikulo 919 ng Civil Code ng Pilipinas, pagpapatuloy ng abogado, ang kanyang paningin ay matalas na nakatutok sa mga magkakapatid. Ang isang magulang ay may karapatang tanggalan ng mana o i-disinherit ang kanyang mga sapilitang tagapagmana sa ilalim ng mga legal na dahilan. At narito ang deklarasyon ni Leandro Valderrama. Inayos ni Attorney Santos ang kanyang salamin at binasa ang mga salitang tila mga kidlat na tumama sa gitna ng silid. Pinapawalang bisa ko ang anumang karapatan sa mana ni Tatsuo, Gina at LV Valderrama. Sa loob ng 12 taon, napatunayan ko ang kanilang gross neglect o matinding kapabayaan. Namuhay ako sa loob ng sarili kong tahanan na tila isang bilanggo. Binibisita lamang kapag may kailangan silang pera
at minumura kapag ang aking pagkakasakit ay nagiging abala sa kanilang mga luho. Kanilang kinalimutan ang tungkulin ng isang anak, kaya't kinalilimutan ko rin ang aking tungkulin bilang ama sa usapin ng aking mga ari-arian. Hindi maaari yan. Fake yang dokumentong yan. Sigaw ni Gina. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa katahimikan. Baliw na ang matanda nang isulat niya yan. Ginamit mo ang papa, Kumiko. Nilason mo ang utak niya. Ngunit hindi na tinag ang abogado. Inilabas niya ang talaarawan ng pagkalinga. Ang lumang notebook na kanina ay pinag-aagawan sa sementeryo. Hindi lamang ito isang notebook, wika ni Attorney Santos. Ito ay isang diary na may kalakip na mga resibo, petsa, at mga lihim na audio recording na ginawa ni Leandro sa tulong ko noong mga sandaling akala ninyo ay wala siyang malay. Dito ay nakatala ang bawat pagtanggi ninyong painumin siya ng gamot. Ang bawat pag-alis ninyo para magbakasyon habang siya ay naghihingalo. At ang bawat salitang basura na itinawag ninyo sa kanya. Tumingin ang abogado kay Kumiko, ang kanyang ekspresyon ay lumambot. Dahil dito, ang lahat ng ari-arian, ang mansyong ito, ang lahat ng lupain, at ang lahat ng pondo sa bangko, ay ipinapamana ni Leandro Valderrama ng buong buo sa iisang tao lamang. Sa babaeng itinuring niyang tunay na anak na hindi man kapamilya sa dugo ay napatunayang pamilya sa gawa. Huminto ang abogado, huminga ng malalim at binigkas ang pangalang magpapabago sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ay si Maribel Kumiko Valderrama. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Si Tatsuo ay napasandal sa pader. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Si LV ay napaupo sa sahig, hindi makapaniwala na ang lahat ng kanyang pangarap na mamahaling gamit ay naglaho sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Kumiko ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga luha ay hindi dumadaloy dahil sa tuwa sa yaman, kundi dahil sa sakit na sa wakas ay narinig ng mundo ang kanyang biktima. Nararamdaman niya ang init ng kamay ni Maya na humahawak sa kanya, isang paalala na sa gitna ng unos, meron siyang kakampi. Hindi ako papayag! Biglang sigaw ni Tatsuo. Ang kanyang kasakiman ay nauwi sa desperasyon. Lumapit siya kay Kumiko, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Asawa kita, ang yaman mo ay yaman ko rin. Akin na ang diary na yan. Akmang susunggaban ni Tatsuo ang notebook mula sa mesa nang dahan-dahang tumayo si Kumiko. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 12 taon, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaking minahal niya, ngunit tanging pait lang ang ibinigay sa kanya. Ang diary na ito. Ang boses ni Kumiko ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na tila isang bundok. Ay hindi lamang tungkol sa yaman, Tatsuo. Ito ay tungkol sa bawat gabi na umiiyak si Lolo Leandro habang tinatawag ang mga pangalan ninyo. Pero ako lang ang sumasagot. Ito ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang tuluyang magpapalayas sa inyo sa buhay ko. Ngunit bago pa man makasagot si Tatsuo, isang malakas na pagkatok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok ang 2 lalaking nakauniporme, mga sheriff ng korte, na may dalang utos na hindi inaasahan ng sinuman sa mga magkakapatid. Ibigay mo sa akin yan, Kumiko. Wala kang karapatang ipahiya kami sa harap ng mga taong ito sa sarili naming bahay. Ang boses ni Tatsuo ay puno ng desperasyon at puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit niyang inaabot ang lumang talaarawan mula sa mesa. Ngunit ang mga sheriff na kasama ni Attorney Santos ay mabilis na humarang. Ang kanilang presensya ay tila isang pader na bakal na naghihiwalay sa kasakiman at sa katotohanan. Nanatiling kalmado si Attorney Santos,
Dahan-dahang binuksan ang unang pahina ng notebook. Ang tunog ng paglipat ng papel ay tila bawat tibok ng puso ni Kumiko na punong-puno ng kaba. Ang talaarawan na ito ay pinamagatan ni Leandro na ang talaarawan ng pagkalinga at pag-abandona. Simula ng abogado, ang kanyang boses ay malalim at tila nanggagaling sa kabilang buhay. Babasahin ko ang ilang mga bahagi na magsisilbing huling hatol sa inyong lahat. Tila bumalik ang diwa ni Kumiko sa isang malamig na gabi. 3 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang amoy ng gamot at ang tunog ng ulan sa labas habang binabasa ni Attorney Santos ang unang entry. 15 ng Oktubre. Nilalagnat ako ng matindi kagabi. Tinawag ko ang pangalan ni Gina dahil narinig ko siyang nagtatawanan sa kabilang silid habang sinusukat ang kanyang mga bagong alahas. Ang sagot niya sa akin, "Papa, huwag kang maingay. Natutulog na ang mga bata. Tawagan mo na lang si Kumiko. Siya naman ang binabayaran namin para diyan." Sa gabing iyon, nalaman kong ang aking dugo ay mas malamig pa kaysa sa yelo at ang tanging kamay na nagpainit sa aking noo ay ang kamay ng aking manugang na hindi ko man lang kadugo. Napatungo si Gina. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya habang ang mga bisitang naiwan sa sala ay nagsimulang magbulungan, ngunit hindi doon nagtapos ang paghahayag. 4 ng Mayo. Narinig ko si Tatsuo na kausap ang isang ahente sa hardin habang ako ay nakahiga sa aking kama, hindi makagalaw. Pinag-uusapan na nila kung magkano ang kikitain nila kapag naibenta na ang mansyong ito pagkatapos kong mamatay. Tinawag niya akong pabigat. Sa sandaling iyon, pinasalamatan ko ang Diyos dahil binigyan niya ako ng isang Kumiko, ang babaeng nagbenta ng kanyang sariling hikaw para lamang mabili ang aking bitamina noong itinigil ni Tatsuo ang pagpapadala ng pondo. Ang bawat salitang binabasa ng abogado ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Tatsuo at ng kanyang mga kapatid. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Tila bawat hininga ay pigil habang ang boses ni Lolo Leandro ay tila bumabangon mula sa hukay upang isumbat ang 12 taon ng pananahimik. Puro kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan ni Kumiko. Sigaw ni LV, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Matanda na si Papa kung ano-ano na ang nakikita niya. Hindi niyo pwedeng gamitin ang imahinasyon ng isang ulyanin laban sa amin. Ngunit hindi sila pinansin ni Attorney Santos. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na digital recorder mula sa bulsa ng kanyang briefcase. Ang bawat entry sa diary na ito ay may katumbas na audio recording. Gusto niyo bang marinig ang sarili ninyong boses habang minumura ang inyong ama dahil lamang sa natapon niya ang kanyang pagkain? Sa gitna ng tensyon, ang galit ni Tatsuo ay umabot na sa sukdulan. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, sinunggaban niya ang talaarawan mula sa mesa at mabilis na tumakbo patungo sa fireplace na may nagbabagang uling. Kung walang diary, walang ebidensya, sigaw ni Tatsuo. Ang kanyang muka ay tila isang demonyong wala ng takot sa anumang parusa. Ngunit bago pa man niya maihagis ang notebook sa apoy, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga gamit sa kusina ang bumasag sa tensyon. Si Maya, na kanina patahimik, ay tumayo sa harap ng kanyang ama. Hawak niya ang isa pang kopya ng mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. "Sunugin mo yan pa. Sunugin mo hanggang sa maging abo." Hamon ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero hindi mo kayang sunugin ang katotohanang nakasulat na sa isipan ng bawat taong naririto. At hindi mo kayang sunugin ang kopya na nasa opisina na ni Attorney Santos bago pa man tayo pumunta rito. Nabitawan ni Tatsuo ang talaarawan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng buto. Napaluhod siya sa harap ng fireplace. Ang init ng apoy ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nagyayelo sa takot.
Tumingin si Kumiko sa kanyang asawa, sa lalaking minsan niyang itinuring na mundo, at sa mga kapatid nito na tanging sarili lang ang minahal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkaawa. Tapos na ang pagtatago ninyo sa likod ng inyong mga pangalan. Mahinang sabi ni Kumiko. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naglilinis sa dumi ng bahay na yon. Ang tinig ni Lolo Leandro ay narinig na at wala nang ingay ang makakapagtakip sa katotohanan ng inyong ginawa. Ngunit habang iniisip ng lahat na tapos na ang laban, si Attorney Santos ay may huling pahinang binuksan. Isang pahinang may nakalakip na litrato at isang pangalan na hindi inaasahan ng sino man sa kanila. Isang pangalan na magbubukas ng panibagong sugat mula sa nakaraan ni Tatsuo. Kailangan nyo nang lisanin ang pamamahay na ito. Ngayon din, mayroon lamang kayong isang oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Ang boses ng sheriff ay tila isang hatol na walang apela, matigas at walang emosyon. Ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa malaking sala ng mansyon na tila ba ang bawat sulok ng bahay ay sumasang-ayon sa pagpapatalsik sa mga taong 12 taon na naghari-harian dito. Napatulala si Gina. Ang kanyang mamahaling pamayipay ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mukha ni LV ay tila nawalan ng lahat ng dugo. Ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay napalitan ng isang anyo ng matinding panghihina. Kanina lamang ay sila ang nagtatapon ng mga gamit ni Kumiko sa putikan. Ngunit ngayon, ang gulong ng tadhana ay mabilis na umikot at sila na ang nasa ilalim ng katarungan. Attorney, hindi maaari ito. Saan kami pupunta sa gitna ng gabi? Ang byuda at desperadong sigaw ni Gina. Ang kanyang boses ay wala na ang dating talas. Ito ay puno na ng takot. Lumapit siya kay Kumiko. Akmang hahawakan ang laylayan ng damit nito. Kumiko, magkapatid naman tayo sa batas, hindi ba? 12 taon tayong magkasama rito. Huwag mo naman kaming ituring na parang basura. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kumiko. Dahan-dahan niyang iniurong ang kanyang hakbang. Iniiwasan ang hawak ng babaeng tumawag sa kanya ng magnanakaw at katulong. Ilang oras lamang ang nakalilipas. Magkapatid? Mahinang ulit ni Kumiko. Ang kanyang boses ay tila isang hanging dumadaan sa mga tuyong dahon. Naalala niyo ba noong nakiusap ako na huwag niyo munang ilabas ang mga gamit namin dahil umuulan? Ang sagot niyo ay walang pwesto ang mga estranghero rito. Ngayon, ang sagot ko ay simple lang. Ang bahay na ito ay kailangan ng malinis mula sa kasakiman. Sa kabilang bahagi ng sala, si Tatsuo ay nakaluhod pa rin malapit sa fireplace. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling naglabas ng isang dokumento si Attorney Santos. Tatsuo, hindi lang pagpapaalis ang kakaharapin mo. Seryosong saad ng abogado. Natuklasan namin ang lihim mong pakikipagkasundo sa mga loan shark para ibenta ang lupain ng iyong ama nang wala siyang pahintulot. Dahil si Kumiko na ang opisyal na may-ari ng lahat, ang ginawa mo ay isang malaking kaso ng estafa at fraud. Ang mga taong pinagkakautangan mo ay kanina pa tumatawag sa opisina ko. Sa oras na lumabas ka sa gate na ito, wala nang proteksyon ang pangalang Balderrama na maibibigay sa iyo. Napaungol si Tatsuo. Isang tunog ng isang taong tuluyan nang nasukol sa sarili niyang patibong. Gumapang siya palapit kay Kumiko. Ang kanyang mga tuhod ay humahahalos sa mamahaling carpet. Kumiko, mahal, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Tatsuo, ang kanyang boses ay puno ng peking pagsisisi na tila ba sinusubukang bawiin ang lahat sa pamamagitan ng isang yakap. Nagawa ko lang yon dahil sa kagipitan, pero mahal kita. Alam mo yan. Tayo pa rin, di ba? Sa'yo na ang bahay, sa'yo na ang lahat. Basta wag mo lang akong pabayaan. Handa akong magbago, magsisimula tayo ulit. Tumingin si Kumiko sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga.
Sa bawat patak ng luha ni Tatsuo, nakikita niya ang bawat gabi na iniwan siya nitong mag-isa sa pag-aalaga sa matanda. Nakikita niya ang bawat kasinungalingan at ang bawat pagkakataon na mas pinili nito ang pera kaysa sa kanilang pamilya. Tatsuo, mahinahong tawag ni Kumiko habang iniaangat niya ang kanyang kamay upang marahang haplusin ang pisngi ng asawa, isang huling haplos ng paalam. Ang pag-ibig ko sa iyo ay namatay kasabay ng pagpanaw ni Lolo Leandro, sapagkat noong kailangan ko ng asawa, tanging isang amo ang nakita ko, at noong kailangan ni Lolo ng anak, tanging isang estranghero ang dumating. Hindi mo ako mahal, Tatsuo. Mahal mo lang ang yaman na hawak ko ngayon. Inalis ni Kumiko ang kanyang kamay at tumalikod. Sheriff, ituloy niyo na ang proseso. Bigyan niyo sila ng mga plastic na bag para sa kanilang mga damit. Iyon lang ang kailangan nila. Ang tunog ng paghikbi ni Gina at LV at ang desperadong tawag ni Tatsuo ay unti-unting lumayo habang pilit silang iniaakay ng mga awtoridad palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang nila patungo sa gate ay tila bawat segundo ng 12 taon na unti-unting nabubura sa buhay ni Kumiko. Nang sumara ang malaking pinto ng mansyon, binalot ng isang kakaibang katahimikan ang sala. Hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang paghinga pagkatapos ng isang mahabang pagtakbo. Lumapit si Maya sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Tapos na, Ma. Wala na sila. Tiningnan ni Kumiko ang malaking portrait ng pamilya Valderrama na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan siyang lumapit at inayos ang pagkakatabingi nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito ginawa dahil sa obligasyon, kundi dahil sa wakas. Siya na ang tunay na nagmamay-ari ng bawat alaala sa loob ng 4 na sulok ng bahay na ito. Gayunpaman, sa likod ng tagumpay, may isang maliit na kaba pa ring nararamdaman si Kumiko. Ang huling pahina ng talaarawan na binanggit ni Attorney Santos kanina, ang tungkol sa isang lihim na litrato at isang pangalan, ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan. Ang katahimikan ay hindi na isang kaaway na nagtatangkang sumakal sa aking hininga, kundi isang kaibigang dahan-dahang humahaplos sa aking sugatang kaluluwa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 12 taon, nagising si Kumiko na hindi dinidikta ng takot ang bawat kilos niya. Wala nang malakas na sigaw ni Gina na naghahanap ng kape, wala nang matatalim na salita ni LV tungkol sa dumi sa sahig, at wala na ang malamig na tingin ni Tatsuo na nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang basura. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng sala ay tila mas maliwanag, nagbibigay ng gintong kulay sa mga antigong kasangkapan na ngayon ay ganap na niyang pag-aari. Dahan-dahang lumakad si Kumiko patungo sa kusina. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa makintab na sahig ay tila isang banayad na ritmo ng kalayaan. Sinalubong siya ni Maya na abalang nagtitimpla ng tsokolate. Ang amoy ng tableya ay humalo sa sariwang hangin ng umaga. Isang amoy na nagpapaalala sa kanila na ang bahay na ito ay hindi na isang bilangguan, kundi isang tunay na tahanan. Ma, kailangan mong makita ito, mahinang sabi ni Maya habang iniaabot ang isang lokal na pahayagan at ang kanyang cellphone. Sa screen, makikita ang mga litrato ni Gina at LV na nakatira ngayon sa isang maliit at barong-barong na paupahan sa labas ng lungsod. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng kolorete at kayabangan, ay bakas ang pagod at dumi. Dahil sa laki ng kanilang mga utang na hindi na mabayaran ngayong, wala na silang makuha mula kay Lolo Leandro, maging ang kanilang mga personal na alahas ay naembargo. Ang karma ay hindi humihingi ng paumanhin. Ito ay dumarating ng mabilis at walang kinikilingan. Ngunit ang mas matinding balita ay tungkol kay Tatsuo. Ayon sa ulat, si Tatsuo ay formal ng kinasuhan ng estafa at falsification of documents. Ang tunog ng pagpindot ni Maya sa video ay naglabas ng imahe ni Tatsuo na nakaposas habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera. Ang lalaking dati ay naglalakad na tila pag-aari niya ang mundo
ay ngayon ay nakayuko, hila-hila ng mga awtoridad patungo sa madilim na selda na magsisilbi niyang tahanan sa mahabang panahon. Naramdaman ni Kumiko ang isang bahagyang pait sa kanyang lalamunan. Hindi siya natutuwa sa pagbagsak ng asawa, ngunit nararamdaman niya ang katarungan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nabalik ang kanyang atensyon nang dumating si Attorney Santos. May dala itong isang maliit na sobre, ang sobreng binanggit nito noong nakaraang gabi na naglalaman ng huling lihim ni Lolo Leandro. Kumiko, ito na ang huling bahagi ng pamana ni Leandro. Wika ng abogado habang inilalapag ang isang luma at kupas na litrato sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Kumiko. Ang litrato ay kuha noong araw ng kanyang kasal kay Tatsuo. Ngunit hindi ang mag-asawa ang sentro ng larawan, kundi si Lolo Leandro na nakatayo sa likuran ni Kumiko, habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa Tagalog na tila isang tinig na bumubulong mula sa kabilang buhay. Sa aking kaisa-isang tunay na anak, Kumiko, alam ko ang lahat ng pagtataksil ni Tatsuo, maging ang iba pa niyang pamilya na itinago niya sa iyo. Alam ko ang bawat sakripisyo mo. Huwag mong isiping ikaw ay ibang tao rito. Ikaw ang pundasyon ng tahanang ito, at ang aking huling regalo ay ang kalayaang hindi mo nakuha sa piling ng aking anak. Napahawak si Kumiko sa kanyang dibdib. Ang litrato ay may kalakip na isa pang dokumento, isang patunay na bago pa man mamatay si Lolo Leandro, ay binayaran na nito ang lahat ng legal na bayarin para sa annulment ni Kumiko at Tatsuo upang masiguradong hindi na muling makakabalik ang lalaki sa buhay niya. Dahan-dahang lumabas si Kumiko sa hardin. Ang tunog ng mga ibon at ang banayad na paggalaw ng mga dahon sa puno ng mangga ay tila sumasabay sa kanyang paghinga. Umupo siya sa lumang tumba-tumba kung saan madalas nakaupo si Lolo Leandro. Pinanood niya si Maya na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa tuyong lupa ay simbolo ng panibagong buhay. Wala na ang amoy ng luma at mapanglaw na nakaraan. Ang tanging naroroon ay ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak na nagsisimula ng mamukadkad. Naramdaman ni Kumiko ang isang malalim na kapayapaan. Ang 12 taon ng luha ay naging tubig na nagpatubo sa kanyang bagong pagkatao. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, alam niyang may isang huling desisyon pa siyang kailangang gawin. Ang harapin ang mga taong sumira sa kanya, hindi upang maghiganti, kundi upang tuluyan ng magpatawad at lumisan. Ang bawat sugat ay hindi lamang nagiiwan ng pilat, kundi nagiging ukit ng isang bagong anyo ng katatagan at tunay na pagkatao. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog pagkatapos ng isang malupit na bagyo. Ang mansyon ng mga Valderrama ay hindi na tinatawag na ang lumang bahay na mapanglaw. Ngayon, ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag at amoy ng sariwang sampagwita. Pinangalanan ito ni Kumiko na bahay kalinga ni Leandro, isang maliit na sanctuary para sa mga matatandang inabandona ng kanilang sariling mga anak. Ito ang kanyang paraan upang parangalan ang lalaking tumuring sa kanya bilang tunay na dugo at laman. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng mangga sa hardin, nakaupo si Kumiko sa beranda. Ang kanyang mukha ay wala na ang mga linya ng pag-aalala. Pinalitan na ito ng isang uri ng kagandahang nanggagaling sa kapayapaan ng loob. Pinagmamasdan niya ang mga lolo at lola na masayang nagtatawanan habang naglalaro ng sungka sa ilalim ng puno. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay tila isang musika na nagpapagaling sa bawat masakit na alaala ng nakaraan. Lumabas si Maya mula sa loob ng bahay, suot ang kanyang formal na damit para sa kanyang unang trabaho bilang isang social worker. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa, ang buhay na bunga ng katatagan ng kanyang ina.
Ma, aalis na po ako. Dadalhan kita ng paborito mong bibingka pag uwi ko. Masayang sabi ni Maya habang humahalik sa pisngi ni Kumiko. Mag-iingat ka, anak. Proud na proud ako sa'yo. Tugon ni Kumiko habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Salamat sa pananatili sa tabi ko sa lahat ng unos. Nang makaalis si Maya, nagpa siya si Kumiko na maglakad-lakad sa labas ng subdivision upang bumili ng ilang kagamitan para sa kanilang munting selebrasyon sa gabi. Habang naglalakad siya sa tabi ng isang ginagawang gusali sa kanto, napatigil ang kanyang mga hakbang sa gitna ng alikabok at init ng semento. Nakita niya ang isang lalaking may pasan-pasan na mabibigat na sako ng buhangin. Ang likod nito ay nakayuko, ang mga braso ay nanginginig sa bigat, at ang mga damit ay punong-puno ng mantsa at butas. Nang bahagyang lumingon ang lalaki upang punasan ang pawis sa kanyang noo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Tatsuo, wala na ang mamahaling relo, wala na ang kintab ng kanyang mga sapatos, at wala na ang dating yabang sa kanyang tindig. Ang lalaking dati ay nagmamaliit kay Kumiko, ay ngayon ay namamasukan bilang isang kargador, kumakapit sa bawat sentimong kikitain para lamang mabuhay sa bawat araw. Ang hiya at pait ay gumuhit sa mukha ni Tatsuo. Hindi siya makatingin ng diretso. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang paningin sa lupa. Tila ba gusto niyang lamunin siya nito. Hindi lumapit si Kumiko upang mangutya. Hindi siya nagsalita ng masama. Sa halip huminga siya ng malalim at nag-alay ng isang tahimik na panalangin para sa kaluluwa ng lalaking minsan niyang minahal. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi para sa pagbabalik ni Tatsuo, kundi para sa tuluyang paglaya ng sarili niyang puso mula sa tanikala ng poot. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hindi na muling lumingon sa nakaraan. Pagbalik niya sa mansyon, dumiretso si Kumiko sa library ni Lolo Leandro. Doon, sa ibabaw ng mesa, ay nakapatong pa rin ang lumang talaarawan. Dahan-dahan niyang binuksan ang huling-huling pahina, ang pahinang hindi pa niya binabasa ng buo noon. Ang mga salita ay nakasulat sa isang nanginginig na tinta, tila bawat letra ay hininga ng matanda bago ito tuluyang lumisan. Kumiko, aking anak. Kapag binabasa mo ito, alam kong ikaw ay malaya na. Ang lahat ng luha mo ay naging mga butil ng perlas na ngayon ay nagpapakinang sa iyong dangal. Huwag kang matakot na maging masaya dahil ang tunay na pamana ko sa iyo ay hindi ang lupain o ang bahay na ito, kundi ang pag-asang bukas ay may ngiti ka na sa iyong mga labi. Salamat anak. Salamat sa pagiging pamilya sa akin noong ang mundo ay naging estranghero. Naramdaman ni Kumiko ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pasasalamat at ganap na kaligayahan. Dahan-dahan niyang isinara ang tala-arawan. Ang tunog ng pagsara ng libro ay tila ang pinal na tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata ng kanyang buhay. Tumingin si Kumiko sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay nagpapalit na ng kulay mula sa asul patungong lila at kahel. Ang gabi ay paparating, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil sa loob ng kanyang puso, ang liwanag ng katapatan at pag-ibig ay hinding-hindi na muling mamamatay. Ang bawat pagtatapos ay hindi isang paghinto, kundi isang dahan-dahang pagbuklat ng isang bagong pahinang puno ng liwanag at kapayapaan. Sa paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, ang bahay kalinga ni Leandro ay nababalot ng isang ginintuang liwanag na tila isang yakap mula sa langit. Nakatayo si Kumiko sa gitna ng hardin. Hawak ang huling kumpol ng mga bulaklak na kanyang itatanim para sa araw na ito. Ang amoy ng basang lupa at ang banayad na simoy ng hangin ay tila mga bulong ng pasasalamat na nagmumula sa bawat sulok ng tahanang ito. 12 taon siyang namuhay sa dilim ng pang-aapi, ngunit ang 2 taon ng kalayaan ay sapat na upang burahin ang bawat pait at palitan ito ng isang matamis na katotohanan. Marami ang nagtatanong kung napatawad na ba niya si Tatsuo at ang mga kapatid nito.
Sa bawat oras na tinitingnan ni Kumiko ang kanyang mga kamay, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng galit. Ang patawad para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati o paglimot sa mga sugat. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang mga taong yon na magkaroon ng puwang sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay ganap ng payapa, hindi dahil nakuha niya ang yaman, kundi dahil nahanap niya ang kanyang sarili sa gitna ng pagkalinga sa iba. Ang katahimikan ng mansyon ay wala na ang bakas ng mga sigaw at kasakiman. Ang tanging naririnig ngayon ay ang mahinang pag-awit ng isang lola sa beranda at ang tunog ng mga pahina ng libro na dahan-dahang nililipat ni Maya sa loob ng library. Natagpuan ni Kumiko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang ugnayang hindi lamang idinidikta ng dugo, kundi ng bawat sakripisyo, bawat haplos ng pagmamahal, at bawat gabing inilaan para sa kapakanan ng kapwa. Ang aral na iniwan ni Lolo Leandro ay mananatiling buhay sa bawat hibla ng bahay na ito. Ang hustisya ay maaring matagal dumating, ngunit ang tadhana ay may sariling paraan upang itama ang lahat. Ang bawat luhang pumatak sa dilim ay naging mga bituin na ngayon ay tumatanglaw sa landas ni Kumiko. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging ibang tao patungo sa pagiging puso ng tahanan ay isang patunay na ang kabutihan, kahit gaano pa ito yurakan, ay laging makakahanap ng paraan upang mamukadkad sa tamang panahon. Dahan-dahang pumasok si Kumiko sa loob ng bahay at inilapag ang kanyang mga kagamitan sa hardin. Tiningnan niya ang portrait ni Lolo Leandro at bahagyang ngumiti. Wala nang mga tanong, wala nang mga bakit. Ang tanging natitira ay ang isang malalim na salamat. Sa huling pagkakataon, binalot ng katahimikan ang mansyon, isang katahimikang puno ng pag-asa, lunas, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mababali.